Sa video nito tatalakayin natin ang 10 bagong modelo mula sa mga popular Japanese motorcycle brand sa Pilipinas, ang Honda, Yamaha at Suzuki. Mga practical, reliable, affordable motorcycle na may kasamang mga bagong safety tech features at advanced technology na iisa-isayin natin kasama ng mga kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po mag-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 10, ang Honda Navi 2025. Matagal-tagal na rin sa merkado ang Honda Navi, isang motorsiklo na kilala hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kapatid ito ng Honda Groom at MSX 125 na inilabas na sa mga bansang Europa at Amerika, nakilala sa kanilang mini bike revolution. Sa bawat taon nitong Navi ay patuloy na ina-update para makasabay sa modernong panahon. At ngayon 2025, itong Honda Navi ay muli na namang nagpakitang gilas na kung saan mas pinaastig ang disenyo nito at mas pinahusay ang performance at mga features. Kaya mas marami ng dahilan ngayon para piliin mo ang motor na ito. Maliit pero may matapang na dating, bagay sa mga kabataan at young at heart. Available ito ngayon sa bansa sa iba't ibang kulay gaya ng Ranger Green, Pearl Night, Star Black, Banana Yellow at Red. Nako-customize din ang front body panel nitong motor na may built-in utility compartment sa ilalim ng tangke. Subok na ang motorsiklong ito sa maraming panahon kaya maging ang performance nito ay hindi nagpapahuli. Sa pamamagitan ng engine nito na may 109.2 cubic centimeter na displacement, naka-air-cooled single-cylinder engine na galing pa sa Honda Beat at Dio. Kaya siguradong matipid, matibay at tested sa kalsada ng Pilipinas. Ang maximum power output na nagagawa nito ay umaabot sa 7.89 horsepower sa kada 7,500 RPM at maximum torque na 8.94 Nm sa kada 5,500 RPM. May transmission type itong Honda Navi na B-Matic CVT, walang clutch at swak sa baguhan, habang ang fuel consumption rate ay umaabot sa 60 to 65 km per liter depende sa pagmamaneho. Magaan daw at maneuverable itong motorsiklo na tumitimbang ng 104 kg lang, madaling i-handle kahit sa mga first time riders. May seating height ito na 765 mm, swak para sa average height ng mga Pinoy. May wheelbase size na 1,286 mm, kaya mas stable sa daan at mas maliksi sa masisikip na skinita. Simple pero practical na built itong Honda Navi. May front and rear brakes ito na sapat para sa city use at madaling i-maintain. Tubeless ang tires, mas ligtas at mas convenient kung sakaling maplat. Bagamat may kaliitan itong motor, meron naman itong fuel tank na 3.5 liters ang full tank at mapapagana mong motor na ito sa alinmang kick-starting at electric starting option. Bagong styling at accessories ready, mas moderno ang headlight at panel layout. Naka-analog nga lang ang instrument panel pero minimal digital touch na rin. Sa kabuuan itong Honda Navi 2025 ay isang motorsiklong may tuturing na game changer sa entry-level segment nito. Isa itong kombinasyon ng kakaibang disenyo, subok na makina at praktikal na gamit para sa mga rider na nais magkamotor na hindi lang basta pang araw-araw kundi may sariling karakter. Ito'y perpekto para sa estudyante, baguhan, delivery riders o kahit sino mang nagnanais ng affordable, matipid at unique na motor na swak sa masisikip na kalsada at sobrang busy na buhay sa lungsod. Ang suggested retail price nito sa Pilipinas ngayon mula sa 55,900 pesos hanggang sa 63 to 65,000 pesos depende sa branch at dealer na pagbibilhan mo. Number 9, Yamaha WR155R 2025 model. Ang bagong motor na ito ay isang manual off-road sports bike motorcycle na ginawa para sa mga rider na mahihilig mag-trail gamit ang pambihirang kakayahan nito saan mang klaseng kalsada. Itong bagong WR155R ay hindi lamang pang urban city kundi pang gubat, pang bundok at pantubig na rin. Pinapagana ito ng 155 cubic centimeter displacement capacity na may liquid-cooled engine, fuel-injected type na fuel supply at may variable valve actuation pang kasama na nagbibigay ng optimal torque at power sa low at high RPMs. Bagamat manual itong motorsiklo ay naka-full digital LCD instrument naman ang panel gauge nito na may speedometer pang kasama, tachometer, trip meter, fuel gauge, clock gear indicator
at VVA status. Gumagamit rin itong motorsiklo ng semi-double cradle frame na mas matibay kumpara sa mga ordinaryong motorsiklo ng brand at mas flexible pa na klase na bagay sa motor na ito na nagpapaganda ng handling at comfort sa kahit anong terrain. Kasama ang 41mm telescopic front fork at link type monocross rear suspension na may gas charge at adjustable preload pa para sa mas komportable at stable na ride. Gumagamit rin ito ng disc brake sa front at rear na may dual channel ABS sensor, built-in dual purpose spoke wheel at tires na para sa on and off road riding. At nilagyan pa ito ng hazard lamp, gear position indicator at fuel mileage monitoring sa dashboard. Bagamat karamihan sa gamit nitong motorsiklo ay pang trail adventure, ang 150 cubic centimeter na displacement sa engine nito ay kaya namang maglabas ng malakas na maximum output na 16.7 horsepower sa kada 10,000 RPM at maximum torque na 14.3 Nm sa kada 6,500 RPM na ikinabit sa isang 6-speed manual transmission type at umaabot sa bilis na 128 to 130 km per hour. May fuel consumption rate din ito mula 40 to 45 km per liter sa typical riding condition na sinamahan pa ng malaking fuel tank capacity na 88.1 liters. Tumitimbang itong motor ng 134 kg at may seating height na 880 mm habang ang minimum ground clearance size nito ay nasa 245mm na bagay sa off-road at matutubig na lugar. Available na rin itong Yamaha WR155R 2025 model sa Pilipinas ngayon na nagre-range sa estimated price mula 169,000 pesos hanggang sa 180,900 pesos. Number 8, Suzuki Gixxer SF 2025. Bukod sa mga nagagandahang motor ngayon ng Suzuki na may mga panibagong update ngayong taon, ay naglabas muli ang brand ng pinakabago, practical, sulit at maaasahang motor para sa kanilang lineup model dito sa Pilipinas. Ito ang bagong Suzuki Gixxer SF 155 2025 model na ginawa upang matugunan ang lumalaking demand ng mga rider lalo na sa Pilipinas para sa isang abot kayang sports touring motorcycle na may premium na itsura at maaasahang performance, ganon din sa katipiran sa gasolina. Ang modelong ito ay pinagsama ang makinis na sports touring aesthetics, mahusay na fuel economy na umaabot ng 50 to 55 km per liter at mataas pero efficient na 155 cubic centimeter engine displacement nito na mas ginawang ideal itong motor para sa biyahe sa loob ng city at maging sa mga long ride trips, lalo na para sa mga rider na naghahanap ng inspired na itsura sa mga big bike motorcycle category ng Suzuki. Dahil itong Suzuki Gixxer SF ay big bike look na rin na may budget friendly na presyo. Ang Gixxer SF155 ay may full fairings at aggressive design, nakahawig ng mas malalaking sport bike gaya ng GSX-R at Hayabusa. Ngunit ang presyo nito ay kapareho lang ng Suzuki Raider na swak sa budget ng maraming Pinoy. Para mas maging practical palalo, itong Suzuki Gixxer 155 SF ay gumagamit ng Suzuki Eco Performance o SEP engine na nagbibigay ng magandang balance ng lakas at tipid sa gas, up to 50 to 55 km per liter. Perfect ito sa mga rider na bumabiyahe sa araw-araw at umuwi sa mas malalayong lugar. Bagamat mukhang matrabaho ang pagkakaroon ng isang manual motorsiklo, ay nilagyan na rin naman ito ng comfort na handling pagdating sa mga city at highway. May 7-step adjustable rear suspensions itong modelo at may clip-on handlebars at split seat design, kaya mas komportable kahit sa long ride. Tamang-tama ito para sa mga rider na gustong mag-city ride sa weekdays at long ride naman para sa weekends. Well, kung iisipin mo naman ang kaligtasan mo sa paggamit nitong motor, ay nilagyan din naman ito ng mga best features para maingatan ng mga pasahero nito. Gaya ng pagkakaroon nito ng full LED lighting system. Naka-disc na rin ang brake sa harap at likod na nagbibigay ng full force lalo na sa mga biglaang preno. Gumagamit rin ito ng fully digital instrument panel na nagbibigay ng magandang readout sa rider. Mga features na madalas makikita lang sa mas mamahaling motor ay inilagay na rin ng brand sa pinakabagong motor na ito na Suzuki Gixxer SF. Para sa mga kabataang rider at first time owners, ang Gixxer ay swak na swak din para sa mga beginner o sa mga babaeng rider basta abot lang itong motorsiklo. Madali lang daw imaneho at hindi intimidating at may lakas na sapat para sa daily at casual long rides. Sa madaling sabi, ginawa ito para sa mga rider na naghahanap ng astig na forma, matipid na motor, maaasahan ng performance, komportable pa kahit malayong biyahe at may presyo na hindi mabigat sa bulsa. Well, bakit nga ba napakasulit ng bagong motor na ito? Bukod
Bukod sa mga nabanggit natin, gumagamit din ito ng frame at suspensions na diamond type na may 5-point mount para sa rigidity. May front suspensions ito na naka-telescopic fork at rear suspension na swing arm with 7-step preload adjustability na nagre-resulta sa mas komportableng biyahe kahit mag-isa o kahit may angkas ka. Mas stable din ang motor lalo na sa mga long rides o kung may kargang mabibigat at kung maidadaan mo man sa mga biglang malulubak na kalsada. Mas kontrolado rin ang mga pagliko o mga biglang pakurbada o di naman kaya mga biglaang pagpipreno gamit ang mga makabagong suspensions type na ito. Bukod pa riyan, ang mga gulong nito sa harap at likod ay mga naka-tubeless tires na rin at may 7-inch alloy wheels na mas safe dahil hindi agad nawawala ng hangin kung may butas man ito at mas kontrolado rin ang pagliko. Ang mga ilaw nitong motor ay naka-LED type gaya ng headlamp at taillights nito. Malakas ang LED headlight para sa night visibility at ang taillights ay dinagdagan ng mga reflectors para mas makita ka ng ibang sasakyan sa gabi. Ang full digital instrument panel meter gauge nito ay may makikitang speedometer, fuel level, RPM, gear position at trip info na kung saan mas madaling mabantayan ang kondisyon nitong motor habang nasa biyahe. Gumagamit rin itong bagong Suzuki Gixxer SF155 ng twin muffler exhaust. Ang dual outlet muffler na may sport exhaust tone ay isang pambihirang gamit ng isang motorsiklo lalo na ng 155cc lang na klase nito. Isang aesthetic at sound upgrade para sa motor na ito pero still legal pa rin. Nagbibigay dito ng astig na tunog pero hindi malakas na nakakaperwisyo. Pagdating sa kabuuang makina nito, ito ay gumagana sa pamamagitan ng 155 cubic centimeter engine displacement na may single cylinder, single overhead cam engine at gumagamit ng Suzuki Eco Performance Technology Power na nagbibigay ng fuel efficiency at mas malakas na output na kung saan kaya nitong gumawa ng 13.9 horsepower sa kada 6,000 RPM at maximum Newton meter ng torque na 14 sa kada 8,000 RPM. Pagdating sa cooling system, medyo downgrade nga lang itong motorsiklo dahil gumagamit pa rin ito ng air-cooled type na klase na medyo mag-aalangan pang marami lalo na yung hindi kabisado ang takbo ng 155cc engine na pwede na rin naman kahit naka-air-cooled type pa na klase. May fuel tank capacity ito na 12 liters na siguradong malayo-layo na rin ang mararating at tumitimbang itong motor sa kabuuan ng 146 kg. May haba ito na 2025mm at lapad na 750mm. Ang taas nito ay nasa 1035mm na may ground clearance size na 165mm. Ang seating height nito ay nasa 795mm kaya bagay lang din sa mga typical height natin. Kakalabas lamang ng bagong motor na ito sa merkado na nagkakahalaga sa presyo na 114,750 pesos. Number 7, Honda XADV 750 2025 model. Ang itinuturing pinakamalaki at most powerful model ng ADV series ng Honda. Bukod sa malaki at malakas, ito rin ang pinaka-premium pagdating sa features, design at performance. Expressway legal adventure ready at sobrang maporma ang XADV 750. Perpektong motor na para sa mga rider na gusto ng kakaibang experience sa biyahe, mapa city man o province, maging mapa off-road trail o long distance highway. At ngayong 2025 ay mas pinabagsik palalo ang modelong ito sa pamamagitan ng bagong color combinations, mas advanced na connectivity features at pinahusay na performance level kasama ang iba pang mga bagong accessories na standard na ngayon sa modelong ito. Pagdating sa exterior, makikita ang agresibong adventure bike stance nito na may angular body panel at isang adjustable windscreen para sa riding comfort. Naka fully LED lighting system na rin ang modelong ito para sa mas malinaw na visibility sa gabi gaya ng headlamp, mga turn signal lamps at taillights nito. Habang ang daytime running lights ay nagiging hazard signal kapag nag-emergency brake itong motorsiklo. Ang makina at performance naman nitong XADV ay hindi matatawaran ng kahit anong scooter sa Pilipinas ngayon. Gumagamit ito ng 745 cubic centimeter na displacement na may liquid cooled pangkasama, naka 4-stroke single overhead cam at 8-valve parallel twin engine na gumagawa ng maximum output na 58 horsepower at 6,750 RPM at maximum torque na 68.7 Nm sa kada 4,750 RPM. Nakarugtong ng 6-speed dual clutch transmission o DCT na kung saan ay may manual at automatic mode na rin kasama. Kaya malakas rin itong modelo ay gumagamit rin ng throttle by wire para sa precise power delivery. Kasama ang mga selectable riding modes nito na magagamit mo sa iba't ibang kondisyon ng kalsada gaya ng standard mode, rain,
upgradable sport at user customizable driving mode features. Ito ay kayang tumakbo sa higit na 160 km per hour at dahil Honda brand, ito ay fuel efficient pa rin na may average fuel consumption rate mula sa 28 to 30 km per liter. Bagamat may kalakihan itong modelo ay mas magaang naman daw ang handling nito at mas maraming safety features, maging ang comfort nito ay sulit din. Gumagamit kasi ito ng mga premium parts details, hindi lang matibay, quality assured pa mula sa Honda. Ang 41mm upside down telescopic front forks nito na may kasamang ProLink rear monoshock with preload adjustments sa suspensions ay nagbibigay dito ng mas komportableng biyahe sa araw-araw kahit sa malulubak pa na kondisyon. Samantalang ang dual disc brake nito sa harap na may sukat na 296mm at single disc brake naman sa likod na may sukat na 240mm na sinamahan pa ng makabagong safety features na dual channel anti-lock braking system at Honda Selectable Torque Control o HSTC para sa traction ay nagbibigay naman dito ng sapat na kaligtasan at kumpiyansa sa kahit na sinong rider man ang gagamit nito. Na sinamahan pa ng cruise control, standard na perfect sa long rides at smart key system with electronic steering lock para mapabuti ang seguridad na kung saan hindi ito basta-bastang magagalaw o mapapagana ng iba, lalo na yung mga hindi authorized. Ang Honda XADV malaki lang tingnan pero may seating height ito na 790mm lang na bagay para sa mga typical height nating mga Pinoy. Gumagamit rin itong XADV ng 5-inch full color TFT screen na may kasamang integrated Honda Road Sync na Bluetooth connectivity para sa navigation, music control, call and text message notification at voice commands via helmet headset. At syempre bukod pa dyan, meron din itong USB Type-C charging port sa glove box, anti-theft alarm system, anti-theft device at smart key immobilizer system na pangkaragdagan pa sa security features nito. Itong Honda XADV 750 2025 model ay hindi lang basta adventure scooter. Ito ay isang premium expressway legal machine na idinisenyo para sa mga rider na seryoso sa performance, looks at pagiging all-terrain capable. Kung hanap mo ay isang motor na kayang humarap sa lahat ng klase ng kalsada, may advanced features at comfort at may formang hindi nalalaos, walang duda na ang XADV 750 ang dapat mong bilhin sa pagkakataong ito na may estimated price sa Pilipinas. Sa standard model ito ay nagkakahalaga ng 830,000 pesos habang ang pinakamataas na klase nito ay nagre-range sa 850,000 pesos kasama na ang registration insurance. Number 6, Yamaha Fin 2025 model. Simula nang inilabas ng Honda at Suzuki ang kanilang bagong affordable motorsiklo na underbone na Honda Wave RSX at Suzuki Smash, ang Yamaha ay hindi rin nagpahuli sa paglabas ng kanilang bagong practical, affordable at super tipid na underbone motorcycle na Yamaha Fin 2025 model. Isa sa mga budget-friendly na motor ng brand na siguradong makasusulit ka, hindi lang sa katipiran kundi sa mga bagay na meron ng motorsiklong ito. Gaya ng pagkakaroon nito ng Blue Core technology ng Yamaha na isinama sa isang 114 cubic centimeter engine displacement, fuel-injected na fuel supply at air-cooled na cooling system na may single overhead cam, single cylinder at TCI ignition system para sa mas mahusay na performance at fuel efficiency. Gumagamit rin ang Yamaha Fin ng LED lighting na DRL ngunit nakahalogen ang headlamp at taillights para sa malinaw at energy efficient na visibility. Ang analog meter panel gauge naman nito ay may modernong display na nagpapakita ng speed, fuel level, mileage at iba pa. Gumagamit din ito ng isang safety measure na tinatawag na Unified Braking System o UBS na automatic na nakasuporta sa front brake para sa ligtas na pagpipreno lalo na sa mga biglaang pagpipreno. Gumagamit rin ito ng multifunction key, isang susi lang para sa ignition, locking ng handlebar at pag-open ng seat. Ang underseat storage nito ay nasa 9.7 liters pati front compartment para sa dagdag na gamit. Itong bagong underbone ng Yamaha ay gumagawa ng maximum output na 8.9 horsepower sa kada 7,000 RPM at maximum torque na 9.2 Nm sa kada 5,500 RPM. May top speed ito mula 90 to 95 km per hour at super tipid na fuel consumption na umaabot mula 70 km per liter hanggang 90 km per liter, na kung saan ang 4 na litro ng gasolina nito ay kayang umabot sa layo na 380 km bago maubos. Gumagamit rin itong underbone motorcycle ng pang
matagalang mga suspensions gaya ng front telescopic at dual shock sa likod na may kasamang braking system na front disc at rear drum brakes para sa ligtas na biyahe. Pagdating sa dimensyon, ang seating height nito ay nasa 775mm at may timbang na 100kg. Itong bagong Yamaha Fin ang isa sa pinakamura ngunit pinakamatipid na motorsiklo ng brand na kasalukuyang inilalabas pa lamang sa bansang Thailand at Indonesia na nagkakahalaga sa estimated price mula 46,000 pesos hanggang 56,000 pesos. Number 5. New Suzuki Gixxer 150 Fi. Mula nang ito'y inilabas sa Pilipinas noong 2020, ang modelong ito'y nagpakita na ng magandang performance gaya ng lakas at katipiran sa loob ng kalsada. Isang naked road sport motorcycle na may 150cc. Ang makina nito, bagamat hindi kasing lakas ng marami, ay nagbibigay pa rin ng sapat na lakas para talunin ang ilan sa mas matataas dito ang capacity. Noong nakarang taon lang in-update ang version nito na Gixxer 150 sa pinakabagong kulay at graphics, pati na rin ang ilan sa mga pagbabago sa external na disenyo nito upang mapanatili ang pagiging kaakit-akit nito sa mga rider. Ang Gixxer 150 ay halos katulad lang ng Gixxer 155 SF. Gumagamit din ito ng makina na may 4-stroke single cylinder, single overhead cam, ngunit may 2 valves air-cooled system din ito na may fuel injection at gumagamit rin ng Suzuki Eco Performance Technology na nagbibigay dito ng pangkaragdagang output at lakas, ganun din sa katipiran. May bore and stroke size ito na 56mm by 62.9mm at may maximum power output na 14 horsepower sa kada 8,000 RPM. Ang maximum torque nito ay nasa 14 Nm sa kada 6,000 RPM na nakakabit sa isang 5-speed manual transmission. Fuel injected type na ito na klase na may fuel tank na 12 liters at kumukonsumo ng 50 to 55 km per liter. Pagdating sa chassis, frame at suspensions, ang Suzuki Gixxer 150 ay gumagamit ng lightweight diamond backbone frame na nagpapatibay sa kabuwang structural frame ng modelong ito. Ang mga suspensions na ikinabit dito ay naka-telescopic fork na may large diameter, habang ang rear suspensions ay naka-monoshock swing arm with preload adjustability na kung saan kinabitan din ng mga braking system na naka-disc na sa front at drum brake naman sa likuran depende sa variant. Ang advantage nito sa Suzuki Gixxer SF ay kahit nasa 150cc lang ang engine capacity nito ay masubok pa rin ng marami ang performance level na nagagawa nito. Pagdating naman sa external design, features at pagiging convenience, ang kabuwang disenyo ng body nito ay inspired din sa big bikes gaya ng GSX S1000 at may sporty profile na nilagyan ng split seats, bagong LED headlights at LED taillights. Ang instrument meter panel din ito ay naka fully digital LCD display na may speedometer, tachometer, trip meter at orasan na makikita. Gumagamit din ito ng dual muffler design sa exhaust para mapanatili ang signature na tunog ng isang big bike na nanggagaling dito. Ang mga gulong nito ay may sukat na 17-inch alloy wheels. Naka-tubeless na rin ng front at rear nito. Nagbibigay ng tamang balanse at maneuverability sa motorsiklong ito. Pagdating naman sa dimension, ang haba nito ay nasa 2,050mm at may lapad na 785mm. Ang taas nito ay nasa 1,030mm at may wheelbase size na 1,335mm. Habang ang ground clearance size nito ay nasa 160mm. May seating height itong Suzuki Gixxer 150 na 780mm at tumitimbang ng 135kg. Dito sa Pilipinas kung saan marami ng mga motorsiklo na pagpipilian ay namumukutangi pa rin itong motor na mas affordable, sports naked bike motorcycle na nagkakahalaga sa estimated price na 114,000 pesos. Number 4, Honda ADV 350. Dahil sa angkin nito makabagong katangian, malakas na makina at kumpiyansa sa kahit anong klaseng daanan, maging sementado, malulubak o mababato, ang Honda ADV 350 2025 ay isang motorsiklong sadyang nilikha para sa mga rider na hindi takot sa biyahe. Ngayong taon sa pagdating nito sa Pilipinas, itong bagong modelo ay mas pinabongga at mas pinahusay. Ang 350 ADV ay dinagdagan ng mga modernong technology na nagbibigay ng bagong antas ng comfort, safety at connectivity sa bawat biyahe. Sa exterior na disenyo, adventure look at premium finish kagad ang makikita mo sa modelong ito. May aggressive at sporty body design at may off-road appeal na may halong urban sophistication. May bagong TFT full digital display na may smartphone connectivity gamit ang Honda Road Sync na bagong format navigation ng Honda ngayon.
Adjustable ang windscreen nito para sa long rides at protection sa hangin. Naka full LED lighting system ang mga ilaw gaya ng headlight, taillights at mga turn signal lights indicator nito para sa malinaw na visibility sa gabi. Samantalang magpapakonvenient pa sa iyo habang nakasakay ay ang pagkakaroon nito ng malawak na underseat compartment storage na hanggang sa 48 liters. Nakasya ang dalawang full face helmet. Itong Honda EDV 350 ay may makina at performance na malakas pero matipid. Gumagamit ng 330 cubic centimeter na displacement, 4-stroke liquid-cooled single overhead cam at single cylinder sa engine na gumagawa ng maximum output na 29.2 horsepower sa kada 7,500 RPM at maximum torque na 31.5 Nm sa kada 5,250 RPM. Naikinabit sa CVT type transmission ito na kung saan ay nagbibigay ng smooth acceleration at walang kahirap-hirap sa traffic. May fuel tank capacity itong 350 ADB na 11.7 liters at fuel consumption rate na 30 to 35 km per liter. Ang suspension sa chassis na ikinabit sa modelong ito ay sadyang matitibay rin. Gumagamit ng upside down telescopic fork sa front suspension at dual rear shock with coil spring naman sa likuran na komportable kahit sa malulubak na daan. Ang ADV 350 ay may safety features na Honda Selectable Torque Control o HSTC para sa mas ligtas na traksyon sa mga madudulas o mga mabuhanging kalsada. Gumagamit rin ito ng dual channel anti-lock braking system para naman ma-prevent ang pagka-slide at mas kontrolado ang pagpepreno. Ang front braking system nito ay may 256mm na disc brake habang ang rear brake naman ay may 240mm disc. At ang gulong nito sa harap ay nasa 14-inch ang sukat habang 13-inch naman ang sa likuran na naka-tubeless at ready for light terrains na rin. Ang connectivity features, security at comfort nitong Honda ADV 350 ay ang nag-standout fit sa marami. Nilagyan ng keyless starting system, may anti-theft alarm at immobilizer system, kasama ang USB Type-C charging port sa glove box compartment. Samantalang Honda Road Sync na bagong connectivity features ang pinaka-highlight din nitong Honda ADV 350 model. May navigation kasi itong kasama, call and text notification at music control sa TFT screen mo makikita. Ginamitan rin ito ng ergonomic seats, wide handlebars at relaxed riding position na swak para sa long ride o daily commute sa matatraffic na syudad. Itong Honda ADV 350 2025 model ay hindi lang basta scooter. Ito ay isang premium adventure machine na ginawa para sa mga rider na gusto ng kakaibang performance, pangmatagalang tibay at teknolohing makakasabay sa panahon ngayon. Ito ay swak para sa mga long distance riders, city to province commuters, riders na gustong mag-level up mula sa 150cc segment, adventure seekers na naghahanap ng style at substance. Kung ikaw ay handa ng sumabak sa malalayong biyahe, itong bagong Honda ADV 350 2025 model ang bagay sa iyo, na nagre-range sa estimated price dito sa Pilipinas mula 398,000 hanggang 425,000 pesos sa bansa. Number 3, Yamaha Mio Gear Ultima Hybrid. Isa sa mga paboritong bilhin ng maraming commuter o yung mga gustong magkaroon ng kanilang unang motorsiklo ay ang Mio series ng Yamaha, at isa nga sa mga paborito ng marami ay itong Mio Gear. Isa sa mga naging unang advance na motorsiklo ng Yamaha na may affordable na presyo at talaga namang kinagiliwan dahil sa mas convenient na package nito. Ngayong taon ng Mio Gear ay mas in-upgrade, mas dinagdagan pa ang mga modern features kasama ang bagong hybrid system sa makina na mas nagpatibay sa magandang fuel efficiency nito. Kaya naman ang bagong gear ay tinatawag ngayong Mio Gear Ultima Hybrid. Sa pagkakaroon nito ng Blue-Core Hybrid plus Electric Power Assist na nagbibigay ng karagdagang boost sa unang 3 second ng acceleration para sa smoother na take-off, lalo na sa mga batarik na kalsada o sa heavy traffic. Nasinamahan rin ng Smart Motor Generator o SMG na nagre-resulta sa mas tahimik at vibration-free na pagpapastart ng engine at nakatutulong din sa pagtitipid ng fuel. Ilagyan rin ito ng stop and start system at ng Y-Connect connectivity features, answer box system, built-in hazard lights, digital LCD speedometer, USB charging port at may advanced na panel features. Itong bagong Mio Gear Ultima Hybrid ay nagkaroon din ng mas malawak na underseat compartment storage na 18.6 liters na. Mas maluwag na rin ang foot space nito at may dual cargo hooks para sa mga gamit. Itong bagong Mio Gear ay may bagong itsura. Binago ang front face nito at nagkaroon ng mga panibagong ilaw. Isang LED type na headlight at taillight na may compact modern AD styling na makikita sa bagong modelong ito. Ang makina nito ay
pinapagana ng air-cooled 4-stroke single overhead cam single cylinder na may 124.86 cubic centimeter. Naka-fuel injected type at gumagawa ng maximum output na 8.3 horsepower sa kada 6,500 RPM at maximum torque na 10.6 Nm sa kada 4,500 RPM. Naikinabit sa isang CVT automatic transmission type at may top speed na umaabot ng 100 to 110 km per hour depende sa kondisyon ng kalsada at rider. Habang ang fuel consumption nito ay umaabot mula 59 km per liter hanggang 68 km per liter na talaga namang mas tumipid kumpara sa dati. Kaya naman ang fuel tank capacity nito na 5.1 liters ay aabot sa layo na 340 km bago pa maubos. Pagdating sa dimension, itong bagong Mio Gear Ultima ay may seating height na 750mm at may bigat na 95 kg habang ang minimum ground clearance size nito ay nasa 135mm. Gumagamit rin ito ng telescopic fork front suspension at unit swing with single shock absorber and coil spring naman sa likuran. Gumagamit rin ito ng front disc at rear drum brake para sa mas maayos na pagpipreno lalo na sa mga biglaang pagpapahinto. Sa kasalukuyan nitong Yamaha Mio Gear Ultima Hybrid ay inilalabas pa lamang sa bansang Indonesia na nagkakahalaga sa presyo nila doon ng 19.99 million rupees hanggang sa 21.5 million rupee na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay maaaring nasa estimated price mula 74 hanggang sa 80,000 pesos sa Pilipinas. Number 2, ang Suzuki Access 125 2025 model. Isang makabagong retro scooter bike mula sa Japanese brand na Suzuki, ang Access 125 model. Ginawa ang motor bilang entry ng brand sa retro classic scooter segment na may mga modernong amenities. Ang modelong ito, gaya ng maraming kapareho nito, ay nilagyan din ng mga makalumang disenyo bilang ang rectangular shape na LED headlamp nito na may kasamang tapaludo na chrome garnish. Kasamang makalumang disenyo rin ng mga turn signal lamp indicator, dalawang circular shape na mga side mirror at kulay beige na trim color ng motor. Nagbibigay diin sa makalumang disenyo nito. Ngunit pagdating sa ibang bahagi ng modelo, gaya ng instrument meter panel gauge ay mas advanced naman sa iba pang mga modelo. Dahil ito ay naka-TFT display na klase na. Meron din itong ilang maliliit na storage space sa harapan gaya ng mga console pocket, dalawa na para sa maliliit na gamit. Bukod pa dyan, ang nagpapaganda pa sa estilo nitong modelo ay ang mga vintage na disenyo ng mga alloy wheel mugs nito. May kabuwang sukat ng mga gulong na 12-inch pero mga naka-tubeless na. Ang makina nitong Suzuki Access 125cc ay pinapagana ng 124.5 cubic centimeter na displacement capacity. May kasamang 4-stroke single overhead cam 2 valves at nilagyan pa ng Suzuki Eco Performance Technology na nagbibigay ng extra power output at mas pinatinding fuel economy. Ang maximum output ay pinapadala sa pamamagitan ng CVT type transmission nito na kayang gumawa ng 10 horsepower at 10 Nm ng torque at may average na bilis na umaabot ng 110 km per hour. Ang fuel consumption nitong Suzuki Access ay nagre-range sa 60.5 km per liter. Meron itong ordinary telescopic fork suspension sa front at single shock absorber naman sa likuran. Meron din itong connectivity gaya ng charging port system at security features na shutter lock system. May underseat compartment storage na katamtamang laki para sa mga gamit gaya ng kapote at gloves. Ngunit pagdating naman sa visibility ay hindi ka rin pababayaan ng headlamp nito na naka-LED. Pagamat naka-halogen pa ang mga turn signal lamp indicator at ang tail lamp nito ay magbibigay na rin ng reliable visibility sa madidilim na kondisyon. Itong Suzuki Access 125 2025 model pagdating naman sa safety features ay nilagyan din ng single disc type sa front habang naka-drum brake naman sa likuran na may average ground clearance size na 160mm. Kayang upuan ng hanggang sa 2 tao at nagkakahalaga lamang ang presyo nito mula sa 53,000 pesos hanggang sa 55,000 pesos sa Pilipinas. Number 1, Honda Giorno Plus. Itong Honda Giorno Plus 125 ay isa sa pinakakapansin-pansing classic scooter na bagong dating sa merkado ng Pilipinas. Bukod sa abot kayang presyo nito kumpara sa ibang brand na nasa parehong entry-level retro scooter category, dala rin nito ang isang mas premium na disenyo at mas compact na body styling na umaangkop sa mabilis na pamumuhay ng maraming Pilipinong commuter. Ang commuter bike na ito ay hindi lang mala old school ang disenyo,
Ito ay isang modernong scooter na isinaktos sa panlasa ng mga fashion-forward na Pilipino. Ang all-new Giorno Plus ay idinisenyo upang pagsamahin ng classic at makabagong technology na nagbibigay ng pambihirang performance at mga features na makikita rin sa mas matataas na modelong motorsiklo. Ang makina nito ay pinapagana ng isang 125 cubic centimeter engine displacement na may 4-valve, liquid-cooled ESP Plus engine technology at fuel supply na PGM-FI na kumukumpleto sa bawat hataw at arangkada ng makina nito at tumutulong rin sa pagtitipid ng konsumo ng gasolina nito. Ang mga technology ito ay katulad ng mga makina ng mas mga kilalang modelo ng Honda gaya ng Click 160, Airblade 160, ADB 160 at PCX 160. Ang paggamit ng ESP Plus engine ay nangangahulugang mas matipid sa gasolina, mas malinis sa emisyon at mas maayos ang acceleration nitong motor. Bagay na inaasahan ng mga riders na pinapahalagahan ng parehong disenyo at comfort. Pagdating sa exterior, idinisenyo itong Honda Giorno Plus para maging madaling gamitin sa araw-araw pero hindi tinipid sa mga aesthetic. Gaya ng modern retro design na LED ring headlights nito, matibay at eleganting bodyworks, wide and comfortable seat para sa mas relax na biyahe, may kasama pang USB charging port, digital instrument panel at smart key system. May mga combination braking system din ito para sa ligtas na pagpipreno. Bukod pa rito, may malaki itong underseat storage up to 30 liters na kayang maglaman ng helmet o personal na gamit at luggage hook para sa dagdag na gamit na isasabit. Na kung saan pagdating naman sa performance at fuel efficiency, ang Honda Giorno Plus ay kayang gumawa ng maximum power output mula 11.3 horsepower at 8,750 RPM at maximum torque na 11.6 Nm sa kada 5,250 RPM. Ang top speed nito ay humigit kumulang sa 90 to 95 km per hour. May fuel consumption rate ito na tinatayang umaabot sa 40 to 47 km per liter depende sa kondisyon ng kalsada at style ng pagmamaneho. Ang lahat ng mga components nito ay nakapaloob sa isang magaan at compact na chassis nito na may seating height na 780mm at tumitimbang ng 116 kg na perpekto para sa mga baguhan, babae o kahit sa veteran riders na naghahanap ng comfort at madaling kontrol. Kaya naman kung isa kang commuter na nais magkaroon ng stylish pero practical na scooter, gusto ng classic look na may modernong features at kailangan ng daily ride na fuel efficient at comfortable, itong Honda Giorno Plus ang bagay sa iyo na may estimated price na 101,900 pesos sa Pilipinas ngayon.